Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Doc. I give the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, Jesus Christ. I give double honor and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved parents in the Lord. Greetings to all the beloved Almeda family, the beloved preachers, the beloved brethren, and to all of you beloved visitors. Praise the Lord. I want to greet also our beloved and honorable Pastor Evangelist Phil Estrada Almeda, a happy and blessed, happy birthday po. Hallelujah. Aming minamahal, ginagalang naman na pastor. Hallelujah, maging sa ating minamahal, ginagalang na ating beloved Minister Pods. Happy birthday po sa inyo. At mga minamahal, kami po, ako muna, mga minamahal, na-save sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos na buhay. Dahil nakita ko ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pagpapagaling ng sakit karamdaman ng aking beloved ina. 1996 po, nung kasalukuyan na naghahanap ng aking beloved nanay sa dako ng La Union ng kanyang kagalingan sa kanyang sakit, karamdaman na kidney trouble na humantong po sa schedule po, kailangan na pong operahan ang aking beloved nanay during those times, mga minamahal. 1996. Hindi na pwedeng hindi operahan dahil malala na po, komplikado na po yung sakit ng aking beloved nanay, sanhi ng kanyang kidney stone po. Kaya ang sabi niya, naghanap siya ng ibang paraan upang siya ay gumaling dahil ayaw niyang magpa-opera hanggat maaari po. Ngunit wala po siyang nagawa. In-schedule po siya for operation. Ngunit ang malaking pagpapala ng Diyos ay dumating ang banal na krusada sa dako ng San Fernando City, La Union. Yan po ay dinaluhan ng aking beloved nanay nung time na yan. At hindi siya nagdalawang isip na tapusin ang three-day crusade na yan. At mga minamahal, ang kwento niya po sa amin, ang patutuon niya po sa amin, ay siya ay pinagaling ng ating dakilang Diyos na buhay. Walang gamot, mga minamahal, na kanyang tinake. Samantalang ang aking mahal na ina, nakikita namin araw-araw, umiinom ng maraming gamot. Umaga hanggang gabi, nakikita namin ang paghirap ng aming beloved nanay na yan. Ngunit dakila ang Diyos. Himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nung una, mga minamahal, hindi ako makapaniwala. Inobserbahan ko ang aking mahal na ina. Kung talagang siya hindi umiinom ng gamot, kung talagang siya ay hindi pumupunta na sa mga ospital, kung hindi na siya pumupunta sa mga albularyo, kung hindi na siya umaakyat sa mga bundok, upang manalangin, lumuhod, humingi ng kagalingan sa mga ribolto, kung ano pa man, mga minamahal, napatunayan ko, totoo ang Diyos, ang banal na gawain ng The Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya nung inaya po ako ng aking mahal na ina, 1 taon na po yun na inoobserbahan ko siya. 1997, wala akong magawa. Nais kong umiwas dahil hindi ako sanay sa mga ganitong pagtitipon na pagpupuri sa Diyos. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng mga kapatiran. Kamangha-mangha, mga minamahal. Ako ay dumalo overnight prayer doon din sa lugar na iyon. Pagkatapos kong bautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, kinaumagahan. Hindi ko malaman ang aking sarili. Bakit umiiyak ako? Bakit ako galak na galak sa mahal na Panginoong Jesus? Hallelujah. Bakit ako nagkaroon ng takot na gawin pa ang mga bisyo? Pumunta pa sa mga barkada. Gumawa ng hindi ka nais-nais sa harapan ng ating dakilang Diyos. Hanggang sa kami ay nagpatuloy. Mga minamahal ko, hindi lang yung aking mahal na ina ang naka-experience, nakaranas ng himala ng Diyos, maging ang aking buong sambahayan. Ako noong 2015 and 2016, inatake po ako ng ilang beses po na inaatake ako ng high blood pressure sa kalsada. Dahil ang aking trabaho, mga minamahal, sa kumpanya,
na aking pinapasukan. Ako po ang nagre-resolve ng mga problema sa mga dokumento, sa mga lupa dahil ako po ay nagtatrabaho sa isang real estate company. Hindi ko maiwasan, mga minamahal, dahil yan ang ibinigay sa akin ng ating dakilang Diyos na trabaho. Kaya't mga minamahal, dumating ang time na hindi ko na makayanan ng stress. Pressured ako sa kailangan kong i-accomplish ng mga trabaho ko. Dumating mga minamahal na hindi ko makayanan habang binabaybay ko ang expressway ng South Luzon. Naramdaman ko yung kalahati ng aking katawan. Hindi ko na maigalaw, mga minamahal. Ilang beses yan na umatake ang kaaway na yan sa aking katawan. Ngunit ang aking tinatawagan walang iba kung ating dakilang Diyos sa buhay lamang. Hallelujah. Yan ang sa mga unang turo ng ating ginagalang minamahal, magulang sa mahal na Panginoon. Yan ang lagi kong napapakinggan na kapag sa oras ng kagipitan, tumawag ka sa Diyos, bumanggit ka ng hallelujah, praise the Lord. Yan po ang aking ginawa nung araw, mga minamahal. Hanggang sa dumating ang point, mga minamahal, na ako ay hindi na makahinga. Para akong sinasakal ng demonyo, mga minamahal. Kapag ako pinagpe-pray over, nawawala po. Lumalakas ako. Ngunit kapag wala na naman yung mga nagpe-pray over sa akin, na andyan na naman ang atake ng kalaban, demonyo na high blood pressure. Mga minamahal, hanggang sa nagbilin na ako sa aking pamilya. Ito yung mga sekreto. Ito lahat ang gagawin nyo kapag ako'y wala na. Mga minamahal, hanggang sa naramdaman ko, isang hiningalan na lamang. Kaya wala akong ginawa kung hindi humingi ng habag sa ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Sinambit ko, mga minamahal, yung hallelujah, praise the Lord. Dahil yan ang turo sa atin ng ating ginagalang minamahal na magulang sa mahal na Panginoon. Walang tigil na hallelujah, praise the Lord. Dahil kapag titigil po ako, mga minamahal, ang aking panga, ito po ay maglalak, mga minamahal. Nararamdaman ko. Kaya ilang oras na ako'y nagsasambit ng hallelujah, praise the Lord. Hanggang sa ako ay pinalayas sa aking sakit karamdaman na high blood pressure, mga minamahal. God, hallelujah. Dumating yung point, mga minamahal, na naman, hindi kami makadalo dahil nanghihina pa ako. Nasa recovery period po ako. And sabi ko sa aking pamilya, huwag mong idamay ang aking pamilya. Demonyo ka, sabi ko. Demonyo ka na sakit karamdaman na ito. Panghihina ng aking katawan. Inakay ko ang aking pamilya sa banal na gawain ng ating pinakamamalapayang Jesus kahit ako ay nanghihina. Kung ano man ang mangyari sa atin sa ating paglalakbay papunta sa banal na gawain ng ating pinakamamalapayang Diyos, bahala ang Diyos. Mga minamahal, sa kabutihan, kahabagan ng Diyos, nakarating kami ng malalulhati sa banal na gawain ng ating pinakamamalapayang Jesus. At pagkatapos kong magpatotoo, kagaya nito, aming minamahal naming mga bisita, ako po ay pinalakas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya't kapuri-puri, dakila ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sumunod na himala ng Diyos, mga minamahal, ang aking beloved Ama. Nung time ng lockdown pandemic po yan, mga minamahal, dahil siguro nai-stress na rin yung aking minamahal na ama. Dumating po yung time na talagang hirap po siyang huminga. Hindi po niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Wala po kaming ibang tinawagan. Nagsisi sa Diyos, hallelujah. Umingi ng kahabagan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus upang ang aking minamahal na ama ay palakasin. Dugtungan pa ng buhay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At yung nangyari po, mga minamahal, ang himala ng Diyos sa aking minamahal na ama. Ang aking minamahal na ina, lately lang, mga minamahal, tumaas ang kaniyang creatinine. Bumaba ang kanyang blood pressure. Hanggang sa magpapaalam na rin po siya sa amin. Ngunit ang sabi namin, dakila ang Diyos. Ikaw ang dahilan, ikaw ang ginamit ng ating pinakamamalapayang Jesus upang kami ay makakilala sa ating pinakamamalapayang Jesus sa mga unang dalangin, pangangaral ng ating beloved parents in the Lord.
Huwag kang bibigay, sabi namin sa aming beloved nanay. Hanggang sa patuloy kaming nag-aayuno. Patuloy naming ipinapatong ang aming kamay sa katawan ng aking beloved nanay. At hanggang sa pinagaling din po siya ng ating pinakamamalapayang Jesus. Patuloy na naglilingkod sa Diyos. Malakas po ang aking beloved nanay sa mga oras na ito. Huli po, mga minamahal, ang himala ng Diyos sa aking minamahal na anak. Last year, 2024 and 2025, mga minamahal, dumating po sa kanya na maranasan niya, maramdaman niya yung acute appendicitis. Noong 2024, mga minamahal, talagang nanampalataya kami sa Diyos. Sabi namin, ang Diyos siyang magpapagaling sa iyo, anak, sabi ko. Kaya wala kaming ibang tinatawagan, kundi ang humingi ng habag sa ating pinakamamalapayang Jesus. Naulit po yan. Mas malala po nung 2025, last year po, mga minamahal. Dahil dumating po sa point na, pasensya na po sa mga kumakain po sa mga oras na ito, siya po ay nagbo-vomit, mga minamahal. Lahat po ng kanyang ini-intake na food, tsaka fluid po, yung tubig, inilalabos po niya, mga minamahal. Dumating po sa hanggang wala na pong mailabas ang aking minamahal na anak. Nakikita ko po, itim na po yung lumalabas sa kaniyang bibig, mga minamahal. Yung kanyang inilalabas na vomit. Mga minamahal, yun pala, yun na yung abdo at yung mga fluid na lang na napipigas sa kanyang mga tissues. Mga minamahal, tinanong ko ang aking minamahal na anak, ang aking pamilya. Ang sabi ko sa aking minamahal na anak, ano, Noy? Ano ang gagawin natin? Ang sabi niya sa akin, ang sagot ng aking minamahal na anak, Daddy, laban po tayo. Mananampalataya tayo sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Pagagalingin ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, sige, tuloy lang. Magpalakas lang tayo sa ating dakilang Diyos. Kahit nanghihina ang aming katawan dahil kailangan mag-ayuno. Ngunit sabi namin, parang lumalakas kami. Lumalakas ang aming espiritual. Hallelujah, sa mga nangyayaring ito. Hanggang sa dumating ulit sa point, mga minamahal, gusto siyang operahan. Ngunit ang sabi ko, huwag niyong gagalawin ng batang yan. Huwag niyong susugatan ng kanyang katawan. Hindi ako papayag, sabi ko. Hanggang sa patuloy kaming nananampalataya sa Diyos. Hallelujah. Mga minamahal, walang ibang nangyari, kundi ang himala ng Diyos, pinagaling ang aking minamahal na anak. Purihin, dakilain na ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Napakaraming mga himala, pagpapala ng Diyos, pag-iingat ng Diyos sa aming buhay. Mga disgrasya at kapahamakan sa kalsada, sa daan, mga minamahal. Hindi ko po maisa-isa. Mga minamahal, purihin ang Diyos sa mga material, financial na bagay. Sapat, mga minamahal, higit ang ibinibigay ng ating pinakamamalapayang Jesus sa aking buong pamilya. Mga minamahal, tapat ang Diyos sa ating pinaglilingkuran. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kapasalamatan, hallelujah, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Oh, glory to Jesus. God bless mga kapatid sa buong buhay na palakpakan po natin ang buhay. Dakilit ng pagpalan Diyos sa pinagpalang patutunayan. At habang naghanda po mga pinagpalamang ama't inantahanan po, mga minawala nakapabilang